Heto po yung mga namili bags at meron ding nagmashi na mga succulent. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so bago po natin umpisahan itong ating pag-ayos sa ating mga halaman guys, ay inayayan ko po kayong mag-subscribe at mag-like and share sa ating YouTube channel at pindutin na din po yung notification bell natin para updated po kayo sa mga susunod po nating video. So ayan guys, at heto na yung mga nagkamashi, millibags nating mga halaman. So medyo marami-rami po itong aayusin natin na mga succulent. So para maiwasan po natin guys na tuluyan ng mamatay itong ating mga succulent, ay ayan, aayusin na natin sila and then tatanggalin ko po sila dito sa ating pot. So, pero itatanim din po natin sila guys. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-change soil po tayo kasi sobrang basa na po ng kanilang soil kasi ang weather po natin ngayon guys ay medyo makulimlim and then sa gabi ay lagi pong maulan. So, wala pa pong araw. So, ayan, at mag-change soil po tayo. Kasi, pag hindi po tayo mag-change soil dito sa ating mga halaman at hindi natin sila ilipat ng paso, ay mamamatay po yung ating mga succulent. Tuluyan po silang mamamatay. Ayan, at meron po kasing mga millibag sa ibaba sa mga roots and then sa rosette ng ating mga succulent. So, aalisin natin guys yung mga dry leaves para matanggal yung mga millibugs na nakadikit doon sa mga dahon. And then meron kasi akong nilagay na pang-iwas sa millibugs. So, nag-try ako guys pero hindi ko pa po dito sabihin kung okay siya, kung ba siya o effective ba siya sa mga halaman. So pag effective siya guys, so saka ko po siya i-share sa inyo. Pero ayan, at obserbahan natin kung ano po yung magiging resulta po guys ng ating paglagay. Kasi late na kasi akong naglagay nung sinabi kasi yun ng isa naming ka-member sa isang succulent group. So, nag-try ako pero late na. Ayan, at meron na pong mga millibugs itong ating mga halaman. So, ang sabi niya, hindi daw po madadapuan ng millibugs at saka ants yung halaman mo pag naglagay ka po nun. So, nag-try ako pero late na siya guys. Meron na pong mga millibugs yung mga halaman natin. So, ayan, at inayos ko na lang, nilinisan itong ating mga succulent and then magre-repat din po ako guys. Mag-change soil ako para maiwasan nating tuluyan na mamatay itong ating mga succulent. Ang dami kasing millibugs. So, ayan, at naisipan kong linisan. So, lang naman yung ginagamit ko dito guys. Nag-i-spray lang po ako ng alcohol pag meron pong millibugs sa mga dahon ng succulent. Yan lang po yung ginagamit ko po. So, ganyan lang guys. Ini-sprayhan ko lang po siya. Okay naman po siya guys, pero bumabalik pa rin po yung mga hindi po kasi ako gumagamit ng mga insecticide na guys, na panlaban dito sa mga millibugs and then ants dito sa ating mga halaman kasi meron po tayong mga dito pet and then meron din po tayong allergy sa mga matatapang na amoy. So, ayan guys, at pangalawang pot na po ito. So, marami po yung aayusin natin na mga halaman. At
Yung iba dito guys ay medyo matagal na po sa atin, and then yung iba ay this year lang po natin na bili sa Benguet. So ayan, at medyo makahoy na po yung ating mga succulent. So madali lang po kasi madali lang pong lumago yung mga succulent, lalo na po yung mga Graptophyllum natin na mga halaman. And then itong ating mga tomentosa ay madali lang po guys i-propagate. And then mabilis lang po silang lumaki. So ayan, at nakapag-propagate po tayo ng mga tomentosa. Ayan guys, medyo okay naman po sila. So hindi pa po ako nakapaglagay ng fertilizer sa ating mga halaman, kasi pag naglagay po tayo ng fertilizer dito ay mabilis po silang dumami. Mabilis po silang lumaki. Ayan, at yung ating tomentosa ay, ayan guys, ilang buwan lang po ito ay ayan, nakapag-propagate na po tayo, and then ayan, lumaki na, and then meron na pong babies yung ating nakat na mother plant. So ayan, mabilis po silang dumami. Basta po sila guys, makahoy or yung mga Graptophyllum natin na mga halaman, mabilis lang po talagang dumami. Unlike po dun sa ating mga Echeveria. So ito guys, yung ating Echeveria dark leader. Medyo may sakit yung ating halaman guys. So ayan, wala naman po siyang mealybugs, pero parang na-fungus po siya. So aayusin natin yung ating mga halaman. Pero okay naman po siya guys. Okay naman po yung kanyang roots. Ayan, yung ating mga Darly Sunshine. Adolphii. And then guys, ito yung ating pangatlong pot. So ayan, at yung ating pink frill. Ayan, maselan po talaga si pink frill. Ayan, at naagapan natin siya. Medyo nagkamashi yung kaniyang, nagka stem rot. At meron naman po siyang roots guys. So ang ginawa ko po, inner dry ko lang po siya. Ayan, at lagyan lang po natin or sprayhan po natin ng alcohol para mamatay po yung mealybugs. And then heto guys, meron na pong naglagas na succulent. Ito ata yung ating to siya, yung ghost plant. Pero naman guys, yung mga dahon ay nagkaroon naman po ng pops. So okay lang yan, propagate lang natin. Ayan, ang daming tumubong dahon dito sa natin ay pangatlong pot. So medyo pangit yung pangatlong pot natin guys, kasi ang dami pong nagka stem rot. So ayan, talaga sila, nagkasakit. So pag ganyan na po guys ay aayusin na po natin. So, dahil nga masama po yung panahon natin, paiba-iba po yung panahon natin. Pag merong araw, sobrang init naman po. And then, pag maulan, sobrang lakas po ng ulan. And then, walang araw kinabukasan. So, ayan, at yan po yung ayaw na ayaw ng ating mga succulents. So, pag nasa na po yung inyong mga halaman guys, pag nakalagay po sila sa rain or shine. So ang ginagawa ko po ay lang, konting soil lang po talaga yung nilalagay ko po sa nilalagay ko po sa konting soil lang po ang ating mga succulent, para hindi po sila overwater, para madali lang pong mag-dry yung kanilang soil. So ito kasi ang daming soil. Ang daming soil na ginamit natin dito, kasi meron tayong yung ating jade. Ayan, ang dami niyang roots. So kailangan kasi ng jade ng maraming soil. So ayan guys, at buti na lang at nilagyan ko siya ng jade, kasi yung jade ay nakakatulong po sa pag-absorb po ng sobrang water sa ating soil. So ayan, at dry naman po yung ating soil. So okay lang po yan, pero mag-change soil na lang po tayo dito sa ating mga succulent. And then guys, ito yung ating pang-apat na pot. Ayan, at
Ayan, heto sila ay mga Echeveria. Pendants, yung pendants natin guys ay yan ay nakalbo na po siya. And then meron pa akong na dyan, na-cut na propagate po natin, pero i-try nating lang, itanim, then baka mabuhay pa siya. And then guys, ito yung ating champagne. Ayan, medyo na siya mature, and then meron na po siyang babies, dalawang babies, kaya pumayat yung ating halaman kasi meron na po siyang baby, so kailangan na po niya ng bagong soil. And then yung ating apos, compact apos, ay meron na din pong baby. And then yung ating yung madiba, ayan, kailangan na din po niya ng bagong soil. So heto guys yung ating pendants. Yan na lang po yung naiwan sa ating pendants. So itatry ko siyang i-propagate para at least 'di ba mabuhayan tayo ng pendant. Sayang naman po, at ayan, meron naman pong roots yung kanyang mga siya, inakat ko ng mga pendants. Ayan. Then yung last natin na pot guys ay ayan. And then ang ko dito, ang concern ko dito ay yung ating ladyfinger ba yun? So ito guys yung ating napakagandang siya. Nakalimutan ko. Mga Echeveria to eh. Then yung ating carnicolor. Ayan guys. Maganda na siya kasi medyo tumubo na yung ating carnicolor, and then meron na siyang baby. And then guys, ito na talaga nag-stem rot, pero okay naman po, at meron naman po siyang roots. Ayan, at ililipat lang po natin siya ng soil, dry na soil. So ayan, at doon ko siya ilalagay sa transparent natin na na pot para matingnan natin kung okay yung kaniyang stem. So heto na guys, at nailipat ko na po sila ng ibang paso. And then nakapag-change soil na po tayo. So inisa ko na po ng pot yung ating mga Echeveria para pantay-pantay po yung marireceive nilang sunlight. So dito ko na po sila nilagay sa ating rectangular pot, and then nilagay ko na po sila dito sa itaas po ng ating poste. Ayan. So ito na sila guys, lahat ng mga Echeveria natin. Ayan, halo-halo na sila dyan. Merong Nevada, Cat's Claw, Alba Beauty, Apos, and then meron tayong Dark Daver, and then meron tayong Agaboids. Ayan sila guys. Tatlong siya, rectangular pot, and then yung ating Makdugali guys, ayan, nakapat siya. And then yung ating Marilyn naman ay okay na. Yung update sa ating Marilyn ay okay na po guys. Tumubo na po yung ating Marilyn. And then dito na po nakalagay yung ating carnicolor, Debbie, Apos, Madiba, at yung ating champagne. Ayan na sila guys. So dito ko sila nilagay para makaka-receive sila ng medyo mahaba-habang sunlight. So afternoon sun yung nakukuha ng ating mga succulents. So after 1 week, kung okay na yung ating mga halaman at meron na po silang roots, so pwede na po natin silang bigyan ng water. So ayan guys yung ating mga magagandang Echeveria na inaprot natin at nilagay dito sa ating rectangular pot. So sana ay makarecover sila. And then guys, yung ating napakagandang Nana Hocomini. Ayan. Okay na siya guys. Nilagyan ko siya, kaya siya ganyan, medyo mataba na, ay binigyan ko na po siya ng fertilizer. So medyo na mataba na po yung ating Nana Hocomini. And then meron na siyang ang daming babies. Ayan. Marami na siyang babies. And then siguro tatanggalin ko yung flower ng ating Dark Vader. And then guys, ito yung ating Makdugali. And then ito yung ating free
from Saki Shopline by Len. And then, ayan, at okay naman po sila. And then guys, ito na po yung ating mga Graptopetalum. So, inisang rectangular pot ko lang po sila. Graptopetalum, meron din pong Echeveria, pero heto sila ay medyo, mga mature or makakahoy na po nating mga succulent. So, dito ko sila nilagay para pantay-pantay din po yung ma-receive nilang sunlight. Kasi na sila medyo pantay yung kanilang tubo. And then guys, ayan, halo-halo na po sila. Mendoza, ladyfinger, painted lady, to siya, si Arpet, ayan sila, Bernalens, ayan si Bernalens, ayan, sobrang stress na ni Bernalens, and then nag-flower na po yung ating painted lady, ayan, beautiful flower. Ayan sila guys, so yung maliliit natin ay nandun sa kabilang rectangular pot, 1, 2, dalawang pot, 1, 2, 3, ayan, tatlong pot, then dito guys yung ating mga Graptopetalum, Fred Ives, Moneymaker, yung ating Adelphii, so dyan po sila nakalagay. So bago po ako mag-end ay gusto ko pong magpasalamat sa ating mga supporters, sa ating mga followers, sa ating mga subscribers na patuloy pong sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.